Sara, mas hahangaan pa dahil sa panggigipit sa kanya ayon sa political commentator. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Almar Porzuelo. Kapar Almar. Filipinos love underdog. Naniniwala ngayon ang political commentator na si Ibi Hugalbot na mas darami pa ang makukuhang simpatya at suporta si Vice President Sara Duterte ngayon. Kasunod ito ng nagpapatuloy na panggigipit sa bise na muling napatunayan matapos sa tapyasin ng Kamara ang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ani Hugalbot, dahil sa ginawang ito ng Kamara sa pangalawang Pangulo ay mas papanigan ito ng mga Pilipino. This is Inday Sara's FPJ moment, no? Kung if you remember FPJ, no, nagpapagulpian in the first half of the film, and then eventually will rise up and become the hero that he is or that he should have or that he should be, no, sa kanyang mga pelikula. Dagdag pa nito, hindi pinag-aralan ng mga mambabatas ang epekto ng kanilang ginawang pagtapya sa pondo ng OVP. Ang hindi nila nakita dito, no, is the millions of Filipinos na nakinabang sa mga programa ni Inday at hindi na ngayon makaka-enjoy ng mga benepisyong ibinigay ng kanyang opisina the last 2 years. Sila ngayon, ang itong mga kongresista at number one, itong Bongbong Marcos na rehimen, ang mananagot doon sa mga taong yon. At siguro nga, no, if I would have to add na yung mga nagdududa pa will probably be swayed into the side of the VP because talagang makikita naman na in public view ang panggigipit nila at ang unreasonable persecution of the Vice President. Sa naging anunsyo nitong Webes ni House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, mula sa hiling na higit 2 bilyong pisong pondo ng OVP para sa taong 2025 ay magiging higit 700 milyong piso na lamang ito. Kabilang sa mga tinanggal na pondo sa OVP ang budget para sa supplies, personal services, financial assistance, rental expenses at utility expenses. Una namang sinabi ni VP Sara na handa siya at ang kanyang tanggapan na gampanan ng kanilang tungkulin kahit pa wala silang budget. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Porzuelo, SMNI News. Samantala, 2.56 bilyong piso na pondo ilalaan para sa MRT3 rehab sa 2025. Ang detalye mula kay Kabar MJ Montihar. Kabar MJ. To be back dahil magdaragdag ang pamahalaan ng 2.56 billion na budget para sa MRT3 Rehabilitation Program sa 2025. Bukod pa yan, 2.93 billion budget ngayong taon. Naku, nagastos ba ito nila para sa pagsasaayos na nasabing railway system. Kasama sa popondohan na nagpapatuloy na upgrading sa existing rolling stock ng MRT3. Maging yung pagsasaayos sa rail tracks, signaling system, power supply system, maging yung overhead catenary system, at yung communication system at ang depot at station equipments ng mga tren. Sa fiscal year 2025, 2 billion pesos ay uutangin muna ng gobyerno, habang natitirang 560 million ay covered na ng government counterpart funding. Itong 2023 lumagda sa isang 6.9 billion pesos na supplemental loan agreement uutang ang Pilipinas sa Japan International Cooperation Agency o JICA para nga sa second phase ng MRT3 rehab. Sa ngayon, nasa higit 357,000 na ang average daily ridership ng MRT3 kumpara sa higit 273,000 lamang na mga arawang pasahero noong taong 2022. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Montihar, kapardo mo sa Balita at Serbisyo. Sa iba pang mga balita, KOJC iniit na walang pinipilit sa simbahan. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay kapartner Ina Mortel. Kapartner Ina. Bawat isang tao ay mayroong malayang pagpili. Bawat individual ay mayroong karapatang magdesisyon ng hindi maaring pilitin. Yan ang pinakamahalagang tuntunin o cardinal rule ng Kingdom of Jesus Christ ayon sa opisyal na pahayag nitong Webes kaugnay sa mga ibinabatong akusasyon ng human trafficking at pang-aabuso. Binigyan diin ng KOJC na sa pagsasabuhay ng tuntunin na ito, lahat ng manggagawa o miyembro ng simbahan ay mula sa kanilang kusang loob na desisyon. At ito ang pinakamahalagang uri ng karapatang pantao na iginagalang ng KOJC, mapa-individual man o bilang isang organisasyon.
Kaya naman, ayon pa sa pahayag, ito ang dahilan kung bakit ang mga taga-KOJC ang pinakamasaya sa kanilang ginagawa at paniniwala at handang ialay ang kanilang buhay para dito. Dahil hindi sila pinilit na gawin ang anumang labag sa kanilang kalooban. Kaliwat kanan man ang pinagdaraanan ng KOJC ngayon, nananatili naman silang positibo na makakamit din ang hustisya, lalo na't naninindigan ang simbahan na inosente ang kanilang leader na si Pastor Apollo C. Kibuloy kasama ang iba pang leader na humaharap ngayon sa mga aligasyon. Nagpapatuloy din ang kanilang panawagan at pananalangin na maging maayos na rin ang lagay ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ino Martel, SMNA News. Samantala, SBMA target na maging zero greenhouse gas emissions sa susunod na 16 na taon. Ang detalye mula kay Kapartner Val de Villagracia. Kaparval. Target ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na maging zero balance ang kanilang greenhouse gas emissions sa susunod na 16 na taon. Ito ay para makamit rin nila ang pagiging kauna-unahang carbon neutral economic zone sa bansa. Isa sa mga tinitingnan strategiya ng SBMA ang pagkakaroon ng karagdagang natural ecosystems para mas marami ang sisip-sip sa greenhouse gases sa ecozone. Ang Subic Bay Freeport ay binubuo ng 1,800 business locators, mahigit 158,000 na employees at libo-libong mga residente. Samantala, AFP binigyan parangal ang mga huwarang kawal ng Pilipinas. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapar Almar Forsuelo. Kapar Almar. Nakatanggap ng parangal ang Philippine Army Reservist and Reserve Units dahil sa kontribusyon nito sa pagpapalakas ng Reserve Force ng bansa. Ang nasabing parangal ay ginawad kasabay ng ika-45 National Reservist Week na ginanap sa Lapu-Lapu Grandstand sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Ang nasabing aktibidad ay may temang tatag ng laang kawal para sa bagong Pilipinas. Kasunod nito ay tinanggap naman ni Army Officer Reservist Lieutenant Colonel Rosalinda Calyang ang AFP Best Reservist Officer Field Grade Level Award. Habang si Army Enlisted Personal Reservist Sergeant Unirose Itkibal naman ay tinanggap ang AFP Best Enlisted Reservist Award. Dagdag pa dito ang Bicol College Philippine Army ROTC Unit naman ang itinanghal bilang Best ROTC Unit Award. Samantala, pinuri naman ng liderato ng Philippine Army ang mga reservists dahil sa ginawa nilang pagboluntaryo na magserbisyo para sa bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahalan mga Forsuelo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, Pogo cases si dating Bamban Mayor Alice Go ililipat sa Pasig. Ang detalye naman ng balitang yan mula kay Kapar Margot Gonzales. Margot. Pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng Department of Justice sa DOJ na ilipat sa NCR, partikular sa Pasig City mula Tarlac, ang mga pogo cases na dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa isang pahayag sa ng DOJ, nasasampahan na nito ng kasong qualified human trafficking ngayong linggo si Go matapos makitaan ng probable cause ang reklamong inihain ng PNP-CIDG at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK laban sa kanya. Sa ilalim ng batas, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Lemulia, ang mga individual na nag-oorganisa ng isang establishmento ay maaaring mapanagot para sa human trafficking kahit hindi sila direktang nakikilahok sa mga kriminal na aktibidad tulad ng torture, rape, forced labor at iba pa. Maliban kay Go ay sasampahan rin ng kaso ang sinasabing kasosyo nito sa negosyo kabilang na si Wang Xiyang, ang tinukoy ng PAOK na boss ng lahat ng boss sa mga illegal na pogo. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumaharap ng Israel sa balita at serbisyo. Samantala, reservist hinikayat na sa pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapartner Troy Gomez. Troy. Nanawagan si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa 107,000 na mga laang kawal o reservist mula sa iba't ibang sangay ng satatang lakas na aktibong lumahok sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa harap ng lubana ng Sigalot at Hamon sa West Philippine Sea. Sa kanyang kalumpati sa pagdiriwang ng 45th Reservist Week sa Camp Aguinaldo, binigyan din ni Tolentino ang kahalagahan ng isang malakas at nakahandang reserve force sa gitna ng sentral na papel ng Pilipinas sa makalimuot na sitwasyon pang seguridad sa Indo-Pacific. Narapat umanong maghanda ang mga langkaway para sa tradisyonal at makabagong mga bansa sa ating seguridad, kapilang ang cyber attack, terrorism at human trafficking.
Kinilala rin ng senador ang magsiabag ng mga kasanayan ng laang kawal sa medisina, batas, teknolohiya at engineering para pagyamanin ang kakainan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ayon sa tinatawag niyang Modern Defense Concept. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumaha. Troy Gomez Cabulat, kapartner mo sa Balita Servisyo.